May mga araw na parang mabigat ang simula ng umaga, pero ngayong sandaling ito, huminga ka ng malalim. Nandito ka hindi dahil aksidente ito, nandito ka dahil may gustong iparating sa iyo ang Panginoon. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Ang mahalaga, handa kang makinig. Sabi sa awit 53, sa kinaumagahan ay diringgin mo ang aking tinig, sa kinaumagahan ay aayusin ko sa iyo ang aking dalangin at magbabantay ako. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang Diyos ay nakikinig, hindi bukas, hindi sa ibang araw, kundi ngayon. Tahimikin mo ang puso mo, ialay mo ang umagang ito sa Kanya, dahil kung may sinasabi ang langit ngayon, ito ang mensahe, may darating na tagumpay. Simulan natin. Alam mo, kapag ginugol mo ang unang sandali ng araw sa presensya ng Diyos, hindi lang basta gumagaan ang loob mo, may nangyayaring hindi mo agad nakikita, pero tiyak na mararamdaman mo. Ang langit ay gumagalaw para sa iyo. Sa tuwing gumigising ka at inuuna mo ang Panginoon, para mong sinasabi sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang mas mahalaga sa lahat. At alam mo ba kung anong nangyayari kapag inuuna mo siya? Ayon sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang Kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Lahat ng kailangan mo, kapayapaan, direksyon, oportunidad, tagumpay, idinaragdag niya. Maraming tao ang gumigising ng may kaba, pag-aalala o pagod. Pero ikaw, ngayong araw na to, pinili mong simulan sa panalangin. At yan ang pinakamakapangyarihang desisyon. May dahilan kung bakit ka dinala ng Diyos dito. May mensahe siya para sa iyo. May sagot siya na paparating. Hindi mo kailangang makita agad ang buong plano. Ang kailangan lang ay buksan mo ang puso mo ngayon. Dahil may itatanim tayong salita na magdadala ng bunga sa oras ni Lord. Ngayon, ihanda natin ang puso para sa pakikipag-usap sa Diyos. Dahil may sasabihin siya sa iyo. Isulat sa comments, Panginoon, kausapin mo ako ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yan, may inihahanda pa si Lord para sa iyo. Tahimik ka lang muna dyan. Isara mo ang mga mata mo kung kaya. Ilayo mo saglit ang isip mo sa lahat ng iniisip mo. Dahil sa sandaling ito, kakausapin natin ang Diyos. Hindi sa paraan ng tradisyon o paulit-ulit na salita, kundi sa totoo, buo at taos-pusong panalangin gaya ng isang anak na lumalapit sa kanyang ama. Ama naming Diyos, dakila ka, banal ka at tapat ka sa lahat ng panahon. Sa umagang ito, wala kaming ibang nais kundi ang mapalapit sa iyo. Dumudulog kami, hindi dahil perpekto kami, kundi dahil alam naming kailangan ka namin. Nilalapit namin ang aming puso, pagod man, magulo man ang isip, maraming tanong, pero handang maniwala. Ikaw ang simulan ng lahat ng mabuti. Sabi mo sa iyong salita sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga pag-iisip na iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya't Panginoon, tinatanggap namin ang pangakong ito ngayong umaga. Kami umaasa kahit wala pa kaming nakikitang pagbabago. Kami nagtitiwala kahit hindi pa namin nauunawaan ang lahat. Panginoon, linisin mo ang aming puso. Alisin mo ang mga tinik ng pagdududa, galit at takot. Pinapalitan namin ito ng pananampalataya, kapayapaan at pagpapakumbaba. Lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob, handang tanggapin ang iyong kalooban kahit iba sa gusto namin. Alam naming mas mataas ang iyong plano kaysa sa plano namin. Sa bawat salitang binibigkas ngayon, humihiling kami ng direksyon. Hindi lang basta pag-asa, kundi malinaw na hakbang.
Pumunta ka sa gitna ng aming araw, bago pa kami pumasok sa trabaho, bago pa kami magdesisyon, bago pa kami makipag-usap sa ibang tao. Mauna ka, Panginoon. Sa bawat hakbang, bawat salita, bawat pagpili, ikaw ang aming tanglaw. Sa mga nagtatrabaho, bigyan mo sila ng kalakasan. Sa mga naghahanap ng hanap buhay, buksan mo ang pinto ng oportunidad. Sa mga may negosyo, padaluyin mo ang iyong pagpapala. Sa mga nalilito kung anong direksyon ang tatahakin, magliwanag ka gaya ng liwanag ng araw. Sabi sa awit 37:5, ihayin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kaniya at Kaniyang papangyayarihin. Pangyayarihin mo, Panginoon, ang mga plano na ayon sa iyong layunin. Panginoon, pinapatawad namin ang sinumang nakasakit sa amin at hinihingi rin namin ang iyong kapatawaran para sa mga panahong pinili naming lumayo. Ibalik mo kami sa tamang daan. Palambutin mo ang aming puso. Ituro mo sa amin paano magmahal nang hindi naghihintay ng kapalit. Puno ng grasya, hindi hinanakit. Ngayon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buong buhay, ang aming pamilya, mga anak, kabuhayan, pangarap at kinabukasan. Hindi namin ito kayang panghawakan mag-isa, pero sa iyo, ligtas ang lahat. Alam namin kahit gaano pa kaimposible sa amin, walang imposible sa iyo. Espiritu Santo, mangusap ka, punuin mo ang bawat kwarto, bawat sulok, bawat puso ng iyong kapayapaan. Iparamdam mo sa amin na hindi kami nag-iisa, na kahit sa katahimikan, ikaw ay kumikilos. Na kahit sa paghihintay, may ginagawa ka. Na kahit sa pananahimik ng langit, may himalang niluluto ka. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito, sa bagong pag-asa, sa bagong simula. Hindi namin alam kung anong eksaktong mangyayari mamaya, pero alam naming kasama ka namin. At dahil kasama ka namin, magiging mabuti ang lahat. Hindi man agad-agad pero tiyak dahil tapat ka sa iyong pangako. Salamat sa bawat biyaya, sa hininga, sa liwanag ng araw, sa katahimikan ng umaga. Salamat sa pagkakataong ito na makalapit sa iyo. Hindi namin ito tinatake for granted. Alam naming bawat araw ay regalo. At sa bawat araw, may bagong grasya. Kaya't sa bawat paggising, sasabihin namin, salamat Panginoon, ikaw pa rin. Hindi namin kailangan ng perpektong buhay. Ang kailangan lang namin ay presensya mo. Gusto lang naming marinig ka, madama ka, sundan ka. Kaya't Panginoon, kahit ngayon lang, magsalita ka. Sapat na iyon. At ngayon, kami nagpapasalamat sa mga sagot na paparating na, hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil mahal mo kami, hindi dahil perpekto kami, kundi dahil mabuti ka. Alam naming may sagot ka na sa panalangin naming ito, at darating ito sa perpektong oras, sa perpektong paraan, ayon sa iyong perpektong kalooban. At habang hinihintay namin, magpupuri pa rin kami, magtitiwala pa rin kami, maglilingkod pa rin kami, magmamahal pa rin kami, dahil hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Hindi kailanman, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming taimtim na panalangin. Amen. Ngayon, bago ka bumalik sa mga ginagawa mo, gusto kitang anyayahan. Ibahagi sa comments ang panalangin ng puso mo. Isulat ang mga salitang madalas mong sinasabi kay Lord tuwing umaga. Maaaring salamat Panginoon o kausapin mo ako Lord o kahit simpleng Amen. Marami sa mga kababayan nating Kristiyano ang nagsusulat ng Panginoon, narito po ako. Kaya't baka gusto mong i-comment din yan bilang tanda ng iyong pananalig. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ang subscribe ngayon. May inihanda pang mensahe ang langit para sa iyo. Alam mo, sa dami ng kwento sa Biblia, isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ng pananampalataya, katapatan at tagumpay sa gitna ng pagsubok ay ang buhay ni Jose. Si Jose na anak ni Jacob, hindi Jose na asawa ni Maria.
Isang binata na may pangarap, binigyan ng panaginip ng Diyos, pero imbes na agad nakatuparan ang kanyang naranasan, dinala siya sa mga lugar na tila kabaligtaran ng pangakong natanggap niya. Bata pa lang si Jose, nakatanggap na siya ng pabor mula sa kanyang ama. Isinusuot sa kanya ang makulay na balabal bilang tanda ng pagtingin at pagmamahal. Pero hindi ito ikinatuwa ng kanyang mga kapatid. Dahil sa inggit, ipinagbili nila siya bilang alipin. Isipin mo, mula sa pagiging paborito sa bahay, naging alipin sa banyagang lupain. Parang wala nang saysay ang panaginip, parang iniwan siya ng Diyos. Pero hindi, sa bawat yugto ng buhay ni Jose, kahit sa pinakamadilim, kasama pa rin siya ng Diyos. Sa Genesis 39:2, makikita natin ang isang mahalagang linya, at ang Panginoon ay sumasa kay Jose at siya'y naging lalaking mapalad. Oo, kahit alipin siya noon, tinawag siyang mapalad, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa presensya ng Diyos sa buhay niya. Kaya't ikaw na nakikinig ngayon, maaring may mga pangako kang hawak na parang hindi natutupad. May mga panalangin kang paulit-ulit na binibigkas tuwing umaga, pero parang paulit-ulit ding hindi nasasagot. Ang tanong, handa ka bang maging tapat sa gitna ng paghihintay? Tulad ni Jose, handa ka bang ipagkatiwala kay Lord ang bawat hakbang kahit hindi mo naiintindihan? Dinala si Jose sa bahay ni Potiphar. Doon, umangat siya, pinagkatiwalaan, pinagpala. Pero sa gitna ng tagumpay, dumating ang panibagong pagsubok. Isinangkot siya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Muli, siya'y ibinagsak, ibinilanggo. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nagtanong, "Bakit ako, Lord?" Sa halip, patuloy siyang naglingkod. Sa kulungan, naging pagpapala pa rin siya. Kapatid, minsan tayo'y dumadaan sa mga panahon ng pagkabilanggo, hindi laging literal, pero maaaring emosyonal, spiritual o pinansyal. Parang nakakulong sa isang sitwasyon na hindi natin ginusto. Pero gaya ni Jose, may ginagawa si Lord kahit sa likod ng mga rehas, hinuhubog ang puso, pinalalalim ang tiwala. Tinuturuan tayong maging handa para sa susunod na yugto. Hanggang dumating ang araw na tinawag si Jose mula sa kulungan. Isang tawag lang mula sa hari, isang sandali lang, at nagbago ang lahat. Mula sa bilanggo, naging tagapamahala ng buong Ehipto. Mula sa nakalimutang bilanggo, naging instrumento ng Diyos upang iligtas ang maraming tao. Ang hindi niya nakita noon ay ito pala ang layunin ng lahat. Ang maging daluyan ng kasaganaan at tagumpay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Ganito kumilos ang Diyos. Hindi niya agad ipinapakita ang buong larawan, pero bawat detalye, bawat luha, bawat panalangin sa umaga, may papel sa mas malaking plano niya. Sabi nga sa Roma 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Hindi mo kailangan maunawaan ang lahat ngayon, pero kailangan mong maniwala na ang Diyos ay tapat. Gaya ni Jose, kahit gaano kabaliktad ng pangako ang sitwasyon mo ngayon, tuloy pa rin ang plano ng Diyos. Hindi pa tapos ang kwento mo, hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo. Kaya ngayong umaga, hayaan mong ang kwento ni Jose ay magsilbing paalala na ang tagumpay ay hindi laging mabilis, pero siguradong dumarating kapag ang Diyos ang gumagalaw. Na ang panalangin mo sa umaga, kahit simple, kahit pagod ka, ay umaabot sa langit. At doon sa langit, may Diyos na kumikilos para sa ikabubuti mo. Isipin mo ito, kung hindi nawala si Jose sa kanyang ama, kung hindi siya ibinenta, kung hindi siya napunta kay Potiphar, kung hindi siya ibinilanggo, hindi siya makakarating sa palasyo. Minsan, ang palasyo ay dadaan muna sa kulungan. Minsan, ang tagumpay ay dadaan muna sa katahimikan ng pagkakalimutan. Pero sa dulo ng lahat, lalabas ka ring tagumpay, hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Kapatid, naririnig ng langit ang panalangin mo. At ang tagumpay, ang tunay na tagumpay, ay hindi lang pera, posisyon o prestihiyo.
Ito ay ang pagkakaroon ng kapayapaan habang naghihintay, pananampalataya habang nasasaktan, at katapatan habang walang nakakakita. Gaya ni Jose, hinubog siya ng Diyos para sa mas malaking layunin. At ikaw rin, maaaring hindi mo pa nakikita kung bakit nangyayari ang mga bagay sa buhay mo ngayon. Pero darating ang araw na masasabi mo rin, ngayon naiintindihan ko na, mabuti pala ang plano ng Diyos. Huwag kang bibitaw, huwag mong hayaang ang pananahimik ng langit ay ituring mong pagtanggi. Maaring hindi mo pa nakikita ang resulta, pero tandaan mong ang Diyos ay hindi natutulog. Siya'y gumagawa kahit tahimik. Ngayon, gusto kitang imbitahan muli na magbahagi. Isulat sa comments, Panginoon, salamat sa plano mo. O kung gusto mong mas personal, gaya ni Jose, magtitiwala ako sa iyo. Alam mo, simpleng salita lang ito, pero sa spiritual na mundo, ito'y paninindigan. Isa itong deklarasyon ng pananampalataya. At habang andito ka pa, pindutin mo ang subscribe. Huwag mong hayaan na matapos ang araw na ito nang hindi mo binubuksan ang pinto para sa mas marami pang salita mula sa Diyos. Dahil sa susunod, pag-uusapan natin ng isang bagay na hindi mo inaasahan, isang lihim sa likod ng mabilis na kasagutan sa panalangin. Isa itong bagay na bihirang ituro sa mga simbahan pero kailangan ng puso mo ngayon. Ang dami sa atin ang gustong maranasan ang tagumpay, yung bigla-biglang breakthrough, yung inaasam na sagot sa matagal ng panalangin, yung pag-abot sa pangarap. At hindi masama yan. Natural lang na hangarin natin ang pag-angat, ang kaunlaran, ang kasaganaan. Pero alam mo kung anong madalas hindi naiintindihan ng marami? Na ang tagumpay ay hindi lang resulta ng pagsusumikap o tiyaga. Ito ay bunga ng tamang attitude ng puso sa harap ng Diyos. May mga panalangin na hindi agad sinasagot. Hindi dahil hindi tayo mahal ni Lord, kundi dahil may binubuo siya sa loob natin. At isa sa mga pinakamakapangyarihang attitude na hinahanap niya ay ang pagiging mapagpasalamat kahit wala pa. Yung bago mo pa man makita ang sagot, nakataas na ang kamay mo. Bago mo pa man mahawakan ang pagpapala, nagpasalamat ka na. Iyan ang uri ng pananampalataya na gumagalaw sa puso ng Diyos. Sa Biblia, paulit-ulit tayong pinapaalalahanan tungkol dito. Sa 1 Thessalonica 5:18, malinaw ang sabi, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Hindi lang magpasalamat sa mga magagandang bagay, hindi lang sa mga answered prayer, kundi sa lahat, kahit sa mga tanong, kahit sa mga delay, kahit sa mga hindi mo pa nauunawaan. Alam mo kung bakit? Dahil ang puso na marunong magpasalamat sa gitna ng paghihintay, yan ang pusong handang pagpalain. Hindi mo kailangan maghintay ng sagot bago ka magsimulang magpuri. Dahil minsan, ang papuri ang mismong susi para bumukas ang pinto. Isipin mo ang kwento ni Pablo at Silas. Nasa bilangguan sila, posas sa kamay, kadena sa paa. Pero anong ginawa nila? Nagreklamo ba sila? Hindi. Sa halip, umawit sila ng papuri. At habang sila'y umaawit, nayanig ang kulungan, nabuksan ang mga pinto, nalaglag ang mga kadena. Ang papuri nila ang naging daan para sa kalayaan. Ganyan din sa atin. Kapag pinili mong magpasalamat kahit hindi mo pa nakikita ang himala, binubuksan mo ang langit. Kapag sinabi mong, salamat Panginoon, kahit mahirap, ipinapakita mong naniniwala ka na siya pa rin ang may kontrol. Kapag sinabi mong, Lord, salamat sa hindi mo pa ginagawa, ipinapakita mong nagtitiwala ka sa Kanya. Hindi sa oras mo, kundi sa oras niya. Minsan, tayo'y sobrang nakafocus sa kung anong wala tayo. Kulang sa ganito, walang ganyan, hindi pa dumarating ang hinihintay. Pero sa bawat araw na ganyan, ang laman ng puso, nawawala ang kagalakan, nawawala ang tiwala, nawawala ang pananampalataya. Kaya't mahalagang ipraktis ang pasasalamat kahit sa maliliit na bagay. Buhay ka pa, nakakahinga ka, may pagkakataong magdasal, may panahon kang makinig sa salita ng Diyos.
Hindi mo man hawak ang lahat, hawak mo pa rin ang pinakaimportante, ang presensya ng Diyos. At basta siya'y kasama mo, hindi ka kailanman mauubusan. No, tandaan mo rin to, hindi mo kailangang intindihin ang lahat para pasalamatan ng Diyos. Dahil kahit hindi mo alam kung anong ginagawa niya, makakaasa kang ito'y para sa ikabubuti mo. Romans 8:28 ulit, ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa Diyos. Lahat, kapatid, kasama ang delay, kasama ang no, kasama ang paghihintay. At minsan ang susi sa breakthrough ay hindi dagdag na effort, kundi dagdag na pasasalamat. Hindi mas marami pang salita, kundi mas malalim na papuri. Hindi Lord kailan, kundi Lord salamat dahil darating ito. Kaya't ngayong umaga piliin mong magpasalamat sa simpleng panalangin, sa maikling bulong, sa tahimik na puso. Sabihin mong, salamat Lord, alam kong gumagawa ka. Minsan, hindi mo na kailangan ng maraming paliwanag. Isang pusong nagpapasalamat, sapat na yun para ilapit ka sa himala. Baka ito na ang kulang sa panalangin mo, hindi bagong salita, kundi bagong puso. Isang pusong mapagpasalamat, isang pusong umaasa, isang pusong nagtitiwala kahit wala pa. Dahil ang ganitong puso, hindi tinatanggihan ng Diyos. Gusto kong itanong sa iyo ngayon, kailan ka huling tunay na nagpasalamat kay Lord? Hindi dahil may natanggap ka, kundi dahil nagtitiwala ka sa ginagawa niya kahit hindi mo pa nakikita. Kailan mo huling sinabi na, Lord, kahit ganito ang sitwasyon ko, salamat pa rin. Maaaring ito ang araw na babaguhin ng Diyos ang takbo ng panalangin mo. Maaaring ito ang simula ng mas malalim na ugnayan mo sa Kanya. Ngayong natutunan mo na ang kapangyarihan ng pasasalamat, gusto kong hamunin ka sa susunod mong panalangin, huwag ka agad humingi, simulan mo sa pasasalamat. At tignan mo kung paano nito babaguhin ang atmosphere ng panalangin mo. Isipin mo ito bago tayo magpatuloy. Paano kung ang susi sa hiniling mong tagumpay ay nasa bibig mong hindi pa nagsasabi ng, Salamat Panginoon? Paano kung ang langit ay naghihintay lang ng pagpapakumbaba mula sa iyo para buksan ang mga pinto? Ngayon, bago ka umalis o magpatuloy sa araw mo, gusto kitang anyayahan na mag-comment ng isang simpleng linyang galing sa puso mo. Marami sa mga Pilipino ang nagsusulat ng, Salamat po Panginoon sa lahat. Gamitin mo rin ito kung nais mo. O kung gusto mong gawin itong personal, isulat mo, Panginoon, salamat kahit hindi ko pa nakikita ang sagot. At kung napagpala ka ng mensaheng ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod na bahagi, may isa pang matinding revelasyon akong ibabahagi. Isang lihim ng mga taong pinipili ng Diyos para tumanggap ng kakaibang pagpapala. Isa itong ugali na bihirang napapansin, pero malaki ang epekto sa langit. Ngayong naipon na natin ang pananampalataya, pag-asa at pasasalamat, may isa pang mahalagang susi na kailangan mong dalhin sa bawat panalangin, sa bawat umaga, sa bawat araw na hinaharap mo, ang kapangyarihan ng deklarasyon. Oo, kapatid, hindi lang panalangin ang bumubuo ng tagumpay mo. Kailangan ding magsalita ka ng buhay, magsalita ka ng pabor, magsalita ka ng tagumpay, kahit ang paligid mo ay kabaligtaran nito. Sa Biblia, paulit-ulit tayong tinuturuan ng Diyos na may kapangyarihan sa ating mga salita. Sabi sa Kawikaan 18:21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kaniya ay kakain ng kaniyang bunga. Ibig sabihin, anuman ang binibigkas mo, lumilikha ka ng direksyon sa buhay mo. Kaya kung puro negatibo ang lumalabas sa bibig mo, huwag kang magtaka kung bakit tila walang nangyayaring mabuti. Pero kung ang sinasabi mo ay pawang may pananampalataya, pawang may pag-asa, pawang may pabor, doon nagsisimulang gumalaw ang langit. Hindi aksidente na ang Diyos mismo ay lumikha ng mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. At dahil tayo ay nilikha sa kanyang wangis, binigyan niya rin tayo ng kakayahang magsalita ng mga salita na may kapangyarihan. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng deklarasyon. Hindi ito basta positibong pag-iisip.
Ito ay spiritual na prinsipyo. Kapag sinasabi mong, ako ay pagpapalain, hindi mo lang ini-encourage ang sarili mo. Nagsasalita ka ng buhay ayon sa salita ng Diyos. Kapag sinasabi mong, may bagong simula sa buhay ko, hindi mo lang ginagawang mas magaan ang pakiramdam mo. Tinutugma mo ang puso mo sa plano ng Diyos. Kaya ngayong umaga, gusto kong gabayan ka sa ilang makapangyarihang deklarasyon. Hindi mo kailangang isigaw, pero kailangang galing ito sa puso. Sa bawat salita, isipin mong para kang nagtatanim. At sa tamang panahon, aanihin mo ang bunga nito. Sabihin mo ng dahan-dahan, buong puso, pinili ako ng Diyos para sa tagumpay. Ang biyaya niya ay sapat para sa akin. Ang araw na ito ay puno ng pabor at posibilidad. Hindi ako makakalimutan ng Diyos. Ang mga pangako niya ay totoo sa buhay ko. Pakinggan mo ang bawat salita. Damhin mo. Ang mga ito ay hindi haka-haka. Hindi ito positive thinking lang. Ito ay mga katotohanang nakaugat sa salita ng Diyos. At kapag paulit-ulit mong binibigkas, nililinang mo ang espiritu mo para tanggapin ang nais ng Diyos para sa iyo. Isipin mong parang ulan ang bawat deklarasyon. Bumabagsak sa lupa ng puso mo, pinapalambot ito, inihahanda para sa pagtubo ng pagpapala. Kaya't huwag kang magsawang magsalita ng mabubuting salita. Kapag araw-araw mong dinideklara na ikaw ay pagpapalain, darating ang araw na mararanasan mo ito. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil tapat ang Diyos sa kanyang salita. At alam mo, ang deklarasyon ay hindi lang para sa sarili mo. Pwede mong ideklara ang pabor sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa mga kaibigan mong nahihirapan. Pwede mong sabihin, pinagpapala ang pamilya ko. Panginoon, binubuksan mo ang pintuan ng oportunidad para sa kapatid ko. May kagalingan sa katawan ng kaibigan ko. Ganito ang pananalig na hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Tandaan mong sa spiritual na mundo, may reaksyon ang bawat salitang may pananampalataya. Bawat salamat, bawat Panginoon, nagtitiwala ako, bawat darating ang himala, ay parang alon na gumagalaw sa kalangitan. Kaya't huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng dila mo. Magsalita ka ng buhay, magsalita ka ng pag-asa, magsalita ka ng katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, baka iniisip mo, paano kung hindi ko nararamdaman? Kapatid, ang deklarasyon ay hindi nakabase sa damdamin. Nakabase ito sa pananampalataya. Sinasabi mo hindi dahil nararamdaman mo, kundi dahil naniniwala kang totoo ito. Minsan nga, sa mismong oras ng kahinaan mo, dun mo mas kailangang magsalita ng lakas. Kapag pagod ka, sabihin mong, ang lakas ko ay galing sa Panginoon. Kapag nade-delay ang sagot, sabihin mong, tapat ang Diyos. Kahit ako'y naghihintay pa. Sa oras na ito, nais kitang bigyang lakas. Hindi ka aksidente, hindi ka pangalawa, hindi ka nakakalimutan. May plano ang Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin sa umaga, sa pasasalamat at sa makapangyarihang deklarasyon, unti-unti mong ibinabalik ang sarili mo sa linya ng kanyang biyaya. Dahil ang tagumpay, kapatid, ay hindi lang dumarating. Ito'y tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pananalangin, at sa pamamagitan ng pagsasalita. Kaya't magsimula ka ngayon, magsalita ng tagumpay, magsalita ng buhay, magsalita ng pabor. Hayaan mong marinig ng langit ang boses mo. At habang nagsisimula ka ng magsalita, tandaan mong ang langit ay hindi bingi. Naririnig niya ang bawat salitang lumalabas sa puso mong tapat. At sa panahon na itinakda niya, ibubuhos niya ang pagpapala mas higit pa sa inaasahan mo. Kaya ngayon, bago tayo magtapos sa bahagi na ito, gusto kong anyayahan kang magsulat ng sarili mong deklarasyon sa comments. Marami sa mga kababayan natin ang nagsusulat ng "Ako ay pagpapalain ng Panginoon" o "Salamat sa tagumpay na paparating." Maaari mong gamitin ang mga ito o bumuo ng sarili mong salita ng pananampalataya. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang kapangyarihang magsalita ng pabor. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang panahon.
huwag mong palampasin ang susunod na bahagi dahil may isa pa tayong hindi na pag-uusapan, isang sikreto ng mga taong ginagamit ng Diyos sa mas malalaking bagay. Isang sikreto na maaring binabaliwala ng marami, pero ito ang nagpapabilis ng sagot ng langit. Kapag ang puso mo ay natutong manalangin, matutong magpasalamat, matutong magsalita ng pabor, may isa pang huling hakbang na hindi mo pwedeng palampasin, ang pagsunod sa tinig ng Diyos. Hindi ito palaging malakas, minsan tahimik, minsan parang bulong lang. Pero kapag marunong kang makinig at sumunod, doon bumubukas ang langit. Marami ang marunong manalangin, pero hindi lahat ay marunong sumunod. Marami ang marunong humingi ng direksyon, pero pag dumating na ito, ayaw sundin. Bakit? Dahil ang direksyon ng Diyos ay kadalasang taliwas sa gusto natin. Pero kapatid, tandaan mo ito. Ang totoong tagumpay ay hindi nakasalalay sa sariling plano, kundi sa pagsunod sa plano niya. Isang halimbawa, si Noe, isinugo ng Diyos ang mensahe, gumawa ka ng arko. Sa panahon na hindi umuulan, sa lugar na walang dagat, sa harap ng mga taong tatawa lang sa kanya, sumunod siya. At dahil doon, naligtas ang kanyang pamilya. Hindi siya nagtagumpay dahil mahusay siyang arkitekto. Nagtagumpay siya dahil sumunod siya sa tinig ng Diyos. Ganon din si Moises. Tinawag siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang nasusunog na punong kahoy. Sabi ng Diyos, iligtas mo ang Israel. Marami siyang dahilan para tumanggi, pero sa huli, pinili niyang sumunod. At dahil doon, nakita niya ang paghati ng dagat, ang mana sa disyerto, ang presensya ng Diyos sa ulap at apoy. Kapatid, may mga pagkakataon na ang pagsunod ay hindi magdadala agad sa komportabling lugar. Minsan, ang pagsunod ay may kasamang sakripisyo. Pero ang hindi mo nakikita, ang pagsunod ay laging dinadaanan ng grasya. At sa likod ng pagsunod, nandoon ang tagumpay na hindi kayang ibigay ng mundo. Maaaring tinatawag ka ng Diyos ngayon sa isang bagay. Humingi ng tawad, magpatawad, magsimula ng panibagong kabanata, bitawan ang hindi ayon sa kanyang kalooban. Huwag mong baliwalain ang tawag na yan. Huwag mong patagalin pa, dahil ang delay ay pwedeng maging hadlang sa kasagutan ng langit. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Ang hinihingi ng Diyos ay tiwala. At ang tiwala ay nakikita sa pagsunod. Kaya ngayong umaga, sa gitna ng panalangin sa umaga na ito, gawin mong desisyon, Panginoon, kahit hindi ko naiintindihan, susunod ako. Kahit hindi ko makita ang dulo, magtitiwala ako. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, gusto kitang imbitahan na magbahagi sa comments. Isulat mo, susunod ako, Panginoon, o gabayan mo ako, Lord. Ang mga simpleng salitang ito ay magiging panimula ng bagong kabanata ng tagumpay sa buhay mo. At bago mo iwan ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para masundan mo pa ang susunod na mensahe. Isa pa, may video ngayon sa screen, pindutin mo ito dahil dun mo maririnig ang susunod na hakbang ng Diyos para sa iyo. Maaaring ito na ang kasagutan sa matagal mo ng panalangin.